Magandang gabi mga katip ni Kuya RM. Ngayon may isa tayong 12 and 12 3B champion battery na ginagamit ng customer natin. Pang kuryente ng isda at pang ilaw sa bahay. Madalas ganito ang gamit sa mga probinsya kaya importante talaga ang maintenance. So meron tayong battery dito na Champion 12 and 12 3B. Ayan po. By Motolite. So ito ay 12 ampere hour, 12 volts, low maintenance. Ibig sabihin, ito yung mga battery na dito big kong tawagin. Itong battery na ito ay battery ng ating customer. Ito ay padadagdagan niya ng tubig at ipapacharge na rin. So, atin siyang i-tester gamit itong ating tester o battery analyzer. Ayan. Kabit natin sa positive. Ayan. At sa negative. So, ayan. So, ayan mga boss. 12 volts eksakto. 12 volts pa siya. Ibig sabihin yan, may karga pa, hindi pa sira ang battery. So, tanggalin na natin. So, iikutin ko. Titingnan nyo. Para makita nyo. Ayan. Wala na siyang tubig halos. Ayan, oh. Pansinin nyo. Nasa pinakababa ng kanyang tubig. Ayan. So, in short, malapit na po itong maubusan ng tubig. So, kapag ganito, iwasan natin. Kasi masisira po ang ating battery kapag hindi natin naagapan ito. Hindi natin kaagad dagdagan ng distilled water. So, ayan, oh. Kita nyo naman yan, oh. Oh. So, ikutin na natin. So, meron siyang 6 na takip. So, kulay dilaw. So, may 6 din po yan na butas. So, bubuksan natin. Sa pagbukas nito, sa mga hindi pa maalam, wala pang alam. Pero sa mga bago, alam nyo na po ang gawin nito. Gumamit kayo ng flat screw, yung malapad ang dulo baga. Ayan, flat screw, kaya siya tinatawag ng flat screw. Ganito nyo lang. Yan, buksan na natin yan. Yan. So magbubuksan na yan. Pero ang problema natin, yung tubig o electrolyte halos mauubos na. Tingnan nyo, oh. Ilapit ko ang camera. Ayan, oh. Kikita nyo naman yan, oh. Yun, oh. Yan, oh. Kita ng plates niya sa pinakailalim. So, nagpapahiwatig na wala ng tubig yan. Dito banda, ito, tsaka yan. May kunti pa naman yung mga yan. Yan. Halos wala ng tubig ang loob ng battery. Pag ganito mga boss, wag na wag nyong hayaan. Dahil kapag natuyuan ang plates, mabilis masisira ang battery. Kaya ang tamang gawin, dagdagan nyo agad ng distilled water. Huwag tubig, puso, huwag mineral water. Distilled water lang para hindi magkaroon ng chemical reaction at kalawang sa loob ng cells ng battery. So atin na po itong dagdagan ng distilled water. So para sa inyo, kung komportable na kayo sa ganitong forma o style na nakaharap yung sticker, okay lang pag ganito ang gawin nyo. Pero ako, hindi kasi ako komportable kapag kami nakahara na sticker. Gusto ko nakatalikod. Yan. So, iikutin ko ngayon. Yan. Nilagyan na natin siya ng papel kasi baka matuluan yung ating lamisa. So ayan, so ganyan gusto ko walang hara dini baga. Walang hara sa harap ko mismo para makita ko, matsansa ko kung hanggang sana yung tubig na ilalagay natin. So ayan. So distilled water lamang po ating idadagdag nito ha. Ito ang tsura yan, distilled water. Sinalin ko na po ito dito. Pero galing po yan dini ha. Galing po yan dito. Yan, distilled water siya. So dagdagan na natin. Pag-una tayo dito sa positive, sa pinakaunang butas.
Kasi ang pagkahanay dito sa mga butas ng battery ay positive, negative, positive, negative, positive, negative. So in short, ang pinakadulo, pinakahuli ay negative polarity ng isang battery. Ang nasa unahan naman ay positive polarity ng isang battery. So dagdagan na natin. So ibaba natin ang camera. Yan. Para makita nyo kung hanggang saan ang level ng tubig natin. Yan. Para pagka kayo ang maglagay ng tubig sa inyong battery sa bahay nyo, pwede gayahin nyo itong ginagawa ko. So ang paglalagay po ng tubig dito mga ma'am sir, ganito lang po, pansinin natin, pantay siya oh. Gayaan, pantay ang tubig, pare-parehas ang level niya. Ayan, hindi po pwedeng ang isang kwarto mataas ito, mataas tong kwarto na to, isa mababa, mataas, mababa. Hindi po, kailangan ipapantay nyo po kasi may division po ito eh. May 6 na parang kwarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, may mga harang-harang po yan siya. Hindi yan siya pinag-isa lang ha. Kaya, kung mapapansin nyo, isa-isa, bawat butas nilalagyan natin siya ng distilled water. Kasi, may harang siya. May kwarto-kwarto, parang division baga. Kaya, ipantay nyo ang tubig. Ganito. Para maganda ang karga at daloy ng kuryente sa ating battery. So, ayan po. Ganito po. Gayahin nyo po itong ginagawa ko. Para may sundan kayo. Ayan. So, dagdagan natin ko ditong isa. Medyo kulang. So, ayan. So, yan. Ganyan lang kasimple. Mga ma'am, sir, mga katip ni Kuya RM, simpleng-simple lang. Madali lang gawin. Pwede nyo gawin sa bahay nyo. Ayan. Ayan, no? Ganyan lang siya, oh. Hindi po yan gaanong puno. Kasi po, ito ay i-charge pa. Kasi pag pinupuno yan, pag i-charge mo, mag-i-expand po ang tubig. So, matatapon lang yan. Matatapon yan dito sa kanyang positive at negative polarity ng battery. So, pupudpurin ito, kakalawangin itong mga to. Kasi acid po ang natitirang tubig sa ilalim nito. So, ganyan po, tandaan natin palagi ha, ganito po, ganito ang gagawin nyo, gayahin nyo po ito. Ito po ay ginawa kong video para may sundan kayo. Ganyan po. Ganyan ang pinakalibil ng tubig niya. So, ikutin ko. Ganyan po, kung mapapansin natin, meron siyang upper level at may lower level. So, hanggang dito lang sa upper level sa may guhit na ito. Yan. Diyan po pala tandaan ang tubig, tsaka din eh. Yan. Pantay nyo ha. Hindi po pwedeng iabot yan dito sa itim. Iabot nyo yan sa itim na to. Kasi puno na po yan. Huwag nyo iabot yan hanggang dito lang sa upper level. Kapag ka ang tubig naman ay bumababa na dito sa lower level, dito sa guhit na ito, pag nasa baba na siya, palatandaan kasi ito na mababa ng tubig, kaya may guhit siya na lower level na yan. Dagdagan nyo na po ng ganito, distilled water. Huwag nyo nang hantayin na katulad nito, na muntik nang maubusan ng tubig. So huwag nyo po gayahin ito. Kasi
hindi po magtatagal ang battery at hindi maganda sa battery, masisira po ang battery. Matuyuan kasi ang plates niyan hanggat sa mawalan siya ng karga. So yan, ganyan lang gawin nyo. Ganyan lang kasimple. Diba, saglit lang. Gusto kasi ng may-ari na padagdagan ng tubig, kaya nilagyan natin ng tamang level hanggang sa upper line. Tapos ipa-charge niya rin daw at tama yun. Kapag nadagdagan mo ng tubig, mas maganda i-full charge para bumalik ang performance. So tips mga katip ni Kuya RM, every 1 to 2 months i-check ang water level. Kapag mababa na, dagdag agad. Huwag hayaang matuyo ang plates para tumagal ang ganitong battery. Dapat regular charging, lalo na kung pang-ilaw o pang-kuryente ng isda ang gamit. So ang gagawin natin dito mga boss, i-charge natin sa ating standard battery charger. So dadalhin lamang natin dito sa ating charger dito. So kuhanin natin itong kanyang alligator clip. Ayan. At isaksak natin din. Ikabit natin dito pala, hindi isaksak. Sa pagkabit nito, sa mga hindi pa alam, sa mga baguhan pa, itong kulay pula na alligator clip ng battery charger, dito nyo po ikakabit sa plus sign. Yan po, plus sign yan ha. Pero hindi po literal na ikakabit nyo dyan ha. Kasi wala naman pong kabitan din. Ayan, hindi natin makakabit yan. Dito po. Dito sa polarity ng isang battery. Yan. Huwag nyo naman po sana masamain o sabihin gawin ko kayong bobo. Bagkus tinuturuan ko lang po kayo ng maayos para mas matuto kayo. So itong kulay itim naman na alligator clip ng ating battery charger, dito natin ikakabit. Walang ibang pagkabitan ha. Dito naman sa minus sign. Ayan, ang minus sign, huwag po diyan ulit, huwag ha, kasi walang kabitan yan. Dito sa polarity ng isang battery, baga, dyan yung ikakabit siya. Yan! O, diba? So, nakakabit na. So, isaksak na natin dito sa ating unplug. Ayan. Dini. Yan. Yan! Saksak na yan ha. Then, i-open na natin dito. So ayan, pansinin natin mga boss, mga ma'am sir, tumaas agad ang ammeter gauge ng ating battery charger. So ibig sabihin, tumatanggap agad ng charge itong battery natin sina-charge ngayon. So ang tanong naman ng karamihan, pwede bang hayaan lang na nakabukas ang kanyang takip habang siya ay nagcha-charge? Ang sagot po dyan ay opo, mas maganda po para makasingaw ang battery. Pero dapat, kung may mga kids kayo, may mga anak kayo, ilayo nyo po kasi sumisingaw po kasi ang amoy niyan, masangsang sa ilong. Bawal po sa mga bata, malanghap nila yan kasi chemicals po yan, sulfuric acid yan. Masama yan sa ating lungs, sa baga. Kahit sa ating mga matatanda na, bawal din po yan, kailangan magmamas tayo. Yan siya. So ganyan po ang itsura ng battery kapag ka naka-charge. Ayan po. So ang ating oras ngayon ay, ayan po, alas 6:27 na ng gabi. So, orasan natin ito, i-observe natin kung ilang oras siya mapu-full charge. I think 1 to 2 hours ito, puno na. Pero sa totoo lang, wala naman talagang oras kung kailan mapu-full charge ang battery. Kumbaga, ay i-monitor lang natin kung full charge na ba siya. Pagdating, kunyari, pagdating ng 2 hours, 3 hours, tanggalin natin, bunutin natin at iti-tester natin sa battery tester kung full charge na ba siya. So, ang full charge naman sa battery ay pagka galing pa sa charger, mainit-init pa, pwede rin siyang umabot ng 14 volts. Yan, mas maganda yun, 14 volts. Tapos pag lumamig na siya, after mga 1 hour, 2 hour, pagka nasa 13 volts na siya, pwede pa rin po yan. Pag abot naman ng ilang araw, pag nasa 12.6 volts, okay pa rin po yun. Kasi yan naman po talaga ang standard na karga ng battery bago mo natin masabi na full charge ito. Kasi kung mas bumaba dyan ng 12.6 hanggang 12 volts na lang, 11 volts na lang, 10 volts na lang, sira na po yung battery kasi usap po siyang nagdi-discharge. So sana maliwanag po sa ating lahat. So standby lang muna kayo at hindi pa tayo dito nagtatapos at ito po ay may karugtong pa. I-update ko po kayo. 3 hours something later. Ito na mga boss, mga ma'am, sir, ang update sa battery natin sinacharge kaninang
6:27 ng gabi. So ang ating oras ngayon ay ayan po, alas 9:28 na ng gabi. So narito pa rin ating battery, naka-charge pa rin magmula kanina at hanggang ngayon. So pasensya na, maingay sa labas kasi umuulan po, napakalakas ng ulan. So ganoon pa man, pilitin natin na marinig nyo ang aking boses, lakasan na natin ang aking boses. So ngayon, ang unang-una na gagawin natin, siyempre, i-off muna natin dito. Yan, pansinin muna natin dito. Ang ammeter gauge ng ating battery charger ay pababa na siya, yan. Kanina dito po yan sa number 4, di ba? Ngayon pababa na siya. Ibig sabihin, kapag ganyan, puno na po ang ating battery, full charge na po. So atin ang patayin. So ayan, patay na po siya. Then bunutin mo natin din. Yan. Kasi pag hindi natin bunutin dyan, kahit nakapatay na doon, nag-ground pa rin siya dito pag hinahawakan ko. Nangungurinti pa rin siya. So bunutin lang natin para safe. So tanggalin natin dito. So ayan. Then i-tester natin gamit itong battery tester o battery analyzer. Kabit lamang natin dito sa positive polarity ng isang battery at dito sa negative polarity ng isang battery. So, ang reading sa voltahe ng battery nito ay 13.75 volts. So, mataas mga boss. So, kapag kaganyan, full charge na po yan. And so, silipin natin yung kanyang CCA. Battery test, regular flooded. Pasensya na kayo na kung hindi ko napakita sa inyo ang CCA, hindi ko na silip. Then 40 ampere. So testing tayo. Boom! Pansinin natin, good battery. Ang kanyang CCA ay 145 cc. Sa mga nagtatanong ano po ibig sabihin ng CCA na ito, ang ibig po sabihin nito ay cold cranking amps o cold cranking amperes, yung bugso baga ng kuryente ng battery na nanggagaling dito papunta sa sasakyan, na dapat ay mataas to para pag start ng ating motor o di kaya sasakyan, one click may start agad. So yan po ang ibig sabihin ng CCA. Then 13.75 volts ang kanyang SOH. Ibig po sabihin ng SOH ay state of health 100%. Ang SOC, ibig po sabihin ng SOC ay state of charge 98%. Ang R ay resistance 20.42. So good battery. So green na green ang light indicator ng ating battery tester o battery analyzer. So ayan po. So screenshot nyo po para may proof kayo, may basehan kayo. Ayan. 145 cca. Ayan po. Kita-kita nyo naman yan ha. So tanggalin na natin. So, tumila na rin ang ating ulan. Dumaan lang pala ang ating ulan. Ayan mga boss, simple pero napaka-importanting reminder para sa mga gumagamit ng 12N12 3B, Champion, Motolite o kahit anong weight type na battery. Sana makatulong ito sa inyo. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe dito sa tip ni Kuya RM para mas marami pang battery tips. Maraming salamat mga boss. Kita-kits sa susunod nating battery check.